like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Kinabukasan, kapwa pumunta sina Ronan at Henry sa training ground. Tinanong ni Ronan si Henry kung saan ito pumunta noong nakaraang araw, dahil hindi niya raw ito mahanap kahit saan siya tumingin. Sumagot si Henry na nakipag-inuman siya sa commander. Sabi ni Ronan, mukhang totoo nga ang mga chismis. Nagtanong si Henry kung anong chismis ang tinutukoy nito, at sabi ni Ronan ay ang tungkol sa paboritismo ng commander sa kanya. Sabi ni Henry ay huwag dapat itong bigyan ng mali siya, at ipinaliwanag na tradisyon lang ito para sa top of the class. Pinagsabihan siya ni Ronan na itigil ang pagsisinungaling at tinanong kung uminom lang ba talaga sila. Nagpakita si Henry ng isang sword at sinabing natanggap niya rin ito. Nagtaka si Ronan kung bakit sword ito. Ipinaliwanag ni Henry na regalo ito ng commander at sinabing isa itong holy sword. Nagulat si Ronan at nagtanong kung holy sword nga ba ito. Naalala niya noong nakaraang araw, ibinigay ng commander kay Henry ang sword at sinabihan itong kunin ito. Tinatanong kung kumusta ito at ipinaliliwanag na isa itong holy sword na binasbasa ng mga greatest priests ngunit hindi sapat ang lakas nito para talunin ang mga monsters. Iwinasiwas ni Henry ang sword at namangha si Ronan sa nakita. Mapang-asar na nagtanong si Henry kung naiinggit ba si Ronan. Sa inis ni Ronan, sinabi niyang siyempre ay naiinggit siya, pero idinagdag na walang saysay na hangarin ang pag-aari ng iba at darating din ang mas magandang sword sa takdang panahon. Sumang-ayon si Henry at tinanong kung saang unit na assign si Ronan. Sinabi ni Ronan na sa isang infantry unit. Sabi ni Henry ay hindi naman ito masama. Sabi ni Ronan, magandang lugar ito para ma-promote at na-assign siya sa isang first-class unit kaysa sa second-class lang, at hanggat hindi siya nagkakamali, dapat ay ma-promote siya bilang intermediate officer sa lalong madaling panahon. Inisip ni Henry na nagpapanggap lang si Ronan na hindi pinag-iisip ang mabuti ang mga ganitong bagay. Pagkatapos ay tinanong ni Ronan ang tungkol sa assignment ni Henry. Sumagot si Henry na maaari din itong ituring na isang infantry unit. Nagtanong si Ronan kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Henry na isa itong independent company at tinanong kung narinig na ba ni Ronan ang tungkol sa Caliburns Needle. Hindi alam ni Ronan ang tungkol sa Caliburns Needle. Noong nakaraang gabi, sobrang nalasing ang commander at nahimite. Ginamit ni Henry ang magic para linisin ang kanyang sarili at sinabing sapat na iyon para mawala ang tama ng alak. Lumabas siya ng kwarto ng commander at nakiusap sa isang guard na kontaken si Tiny para itanong kung maaari ba silang magkita agad. Pumayag ang guard at pinuntahan si Tiny. Tiningnan ni Henry ang mga unit sa map at sinabing maraming troops sa fortress. Inisip niya na ang isang taon ay sapat na para ang top of the class ay bumagsak sa bottom, kaya naman kailangan niyang pumunta sa lugar na pinakamakakatulong sa kanya. Dumating si Tiny. Nagsorry si Henry sa pagtawag ng ganoon kagabi. Sabi ni Tiny ayos lang iyon at nag-comment na mukhang matalino si Henry, dahil ang ibang tao ay hindi man lang napapansin ang mga ganoong bagay. Inisip ni Henry na ang kabaitan ni Tiny ay utos lamang ng commander at simpleng tulong lang. Tinanong ni Tiny kung anong unit ang nasa isip niya. Sumagot si Henry na gusto niyang pumunta sa lugar na walang masyadong ginagawa at walang interference, at maganda sana kung madali siyang makaka-adapt kapag na-assign doon. Tinanong ni Tiny kung gusto niya ng isang independent infantry company, at sumang-ayon si Henry. Sabi ni Tiny ay halata naman ang gusto niyang lugar, pero wala siyang partikular na tinutukoy at idinagdag na dapat na lang siyang magpanggap na humble. Nagsorry si Henry kung ganoon man ang dating nang. Sinabi niya, tumawa si Tiny at sinabing biro lang iyon. Pagkatapos ay minarkahan niya ang ilang units at sinabing ang mga lugar na iyon ang gusto ni Henry, at idinagdag na karamihan sa mga independent companies ay mga special forces. Tinanong niya kung alam ba ni Henry kung ano ang special forces. Sumagot si Henry na ito ay mga units na humahawak ng mga specific missions. Sabi ni Tiny ay tama iyon at sinabing karaniwang mapanganib ang special forces pero tinanong kung wala pa rin ba siyang pakialam. Sabi ni Henry ay hindi niya ito itinituring na hadlang. Inisip ni Tiny na ang layunin ni Henry ay promotion at sinabing mahirap ito sa isang independent company sa simula dahil karamihan ng troops doon ay mga seniors at baka masyado itong mabigat para sa mga new cadets. Nagtanong si Henry kung may solusyon ba rito.
Itinuro ni Tiny ang isang unit at sinabing doon sila dapat pumunta. Ipinapaliwanag na isa ito sa mga affiliated Special Forces units ng Commander na isasabak agad sa aksyon at dahil nasa ilalim ito ng command ng Commander, hindi siya dapat makaranas ng anumang disturbance. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, naintindihan na ni Ronan. Napansin nilang paparating na ang carriage. Sumakay si Ronan sa carriage at sinabihan ni Henry si Ronan na huwag mamatay. Tumawa si Ronan at sinabihan din si Henry na mag-ingat, saka umalis. May dumating na isang officer at malamig na tinanong si Henry kung siya ba ang tinutukoy, at kinumpirma ni Henry na siya si Henry Morris. Sinabihan siya ng officer na sumakay sa carriage at sumunod naman si Henry. Naalala ni Henry na sinabi ni Tiny na nagkataong bakante ang posisyon ng lieutenant sa Caliburns Needle, pero kadalasan ay lugar ito kung saan ang mga elite of the elite lang ang pwedeng pumunta. Idinagdag niya na hindi sila karaniwang tumatanggap ng mga officers at kahit tumanggap man sila, magiging mahirap ito. Habang nakaupo sa carriage, naisip ni Henry na hindi niya inaasahang magiging ganito ka-blunt at kalamag ang officer. Pagdating sa Caliburns Needle Military Camp, tiningnan ng company commander na si Salomon ang mga documents ni Henry at tinanong ang pangalan nito, na kinumpirma naman ni Henry. Sinabi ni Salomon na base sa mga documents, si Henry ang tila pinakamagaling na kadet sa kanyang klase. Sabi ni Henry ay hindi iyon totoo. Galit na nagtanong si Salomon kung sinasabi ba ni Henry na ang education officer ay gumawa ng false report. Nag-aalalang itinanggi ito ni Henry at sinabing hindi lang talaga siya ganoon ka-talented. Habang iniisip na base sa pananalita ni Salomon, tila marami itong duda sa kanya. Sabi ni Salomon, salungat sa paghuhusga ng commander, hindi pa sila handang tanggapin siya at tinanong kung naintindihan niya ito. Idinagdag niya na ang lugar na ito ay hindi playground at kung ayaw ni Henry na mapalayas, kailangan niyang kumapit ng maigi. Sinabihan niya si Henry na sumunod sa kanyang official residence. Inakay niya ito sa isang abandonadong warehouse at sinabing may tradisyon ng company na ang mga new officers ang nag-aayos ng lumang bahay para muling gamitin. Sinabi niya kay Henry na kailangang matapos ang maintenance bago matapos ang araw at tinanong kung kaya niya ba ito. Pagkatapos ay umalis na ito at nakipag-good luck. Inisip ni Henry na sa unang tingin pa lang, mukhang isip bata si Salomon. Na-realize niya na kahit maghapon pa siyang maglinis, hindi niya ito matatapos sa tamang oras kung isa siyang normal na tao. Ginamit niya ang clean magic ng paulit-ulit sa bawat sulok at inayos ang lugar. Sa pagtatapos ng araw, nagtipon-tipon ang lahat ng cadets at ipinaalam kay Commander Salomon na ang lahat ng units ng Special Mission ay nakabalik na ng ligtas at nagtanong kung dapat na bang bumalik ang lahat sa barracks. Sabi ni Salomon ay hindi, at sinabi sa kanila na may lugar na dapat puntahan ang lahat ng sama-sama. Ipinapaliwanag na may bagong lieutenant na dumating at dapat ay naglilinis ito ng warehouse na nagsisilbing barracks sa likod ng gusali ngayon. Habang papunta roon ng mga cadets, nagkomento sila sa laki ng lugar, sinasabing napakalaki nito gaya ng inaasahan mula sa kanilang company commander. Sabi ni Salomon na medyo matagal na rin nung inutusan niya ang bagong lieutenant na linisin ito, at iminungkahing tingnan nila ito. Nang makita ang lugar, nanlaki ang mga mata ni Salomon sa gulat nang mapansin niyang malinis at organisado na ito. Si Henry, na nakaupo doon habang nagchatcha, ay bumati kay Salomon, na nagtataka kung paano ito naging posible, at iniisip na mas matagal na siyang nagsisilbi sa army kaysa kay Henry. Nagtanong si Henry kung anong ginagawa niya roon at kung nandoon ba siya para i-check ang paglilinis. Sinabihan siya ni Salomon na lumapit at bumati sa mga miyembro ng Special Mission Platoon na may hawak ng mga practical activities. Lumabas si Henry at napansin ang kanilang malalamig na mata. Iniisip na hindi lang sila nagre-react sa alaala ng kanilang namatay na lieutenant na si Carter, na isang veteran officer na nagsilbi rito ng 5 taon at napatay sa isang mission sa Forest of Evil. Napansin niya na ang lugar na ito ay puno ng family-like sense of solidarity at naintindihan kung bakit hindi pa siya nalilimutan ng Platoon. Bumati si Henry at ipinakilala ang sarili bilang si Henry Morris, ang bagong platoon lieutenant, pero walang sumagot. Inisip niya na kailangan niyang itama ang mga mali rito gamit ang sarili niyang lakas, na siyang hahayaan siyang gawin ng Commander-in-Chief. Tinanong ni Henry ang isang kadet para sa pangalan nito, at ipinakilala ng kadet ang sarili bilang si Holden.
Sinabihan ni Henry si Holden na dalhin siya sa residence kung saan dating tumitira si Lieutenant Carter. At dinala siya ni Holden doon. Pagpasok, sinabi ni Henry kay Holden na maaari na itong lumabas at pumila ulit. Sa loob, naisip ni Henry na bago pa man nila makalimutan ang pagkamatay ng dati nilang lieutenant, baka nagre-rebel na ang mga cadets ngayong may dumating na incompetent lieutenant. Naisip niya na ang lugar na ito ay army pa rin, isang lugar kung saan ang emosyon ay kayang magpayanig sa tao. Pagkatapos ay inilabas ni Henry ang mga gamit ng dating lieutenant mula sa isang kahoy na kahon sa labas at sinabing pamilyar siya sa sitwasyon. Hinarap niya ang mga cadets at sinabing kumikilos sila ng ganoon dahil hindi nila makalimutan ang dati nilang lieutenant na si Carter. Sinabi niya na tila sila mga great poets at kung ganoon lang din ang ikikilos nila, mabuti pang lumabas na lang sila at kumanta ng Song of Morning sa halip na magpanggap na mga sundalo. Nagbuhos siya ng petrol sa kahon at sinimulan itong sunugin, inuutos sa lahat na huwag gagalaw kahit isang hakbang. Nagsimulang umiyak ang mga kadet at isa ang humakbang pasulong, sumisigaw at nagtatanong kung ano sa tingin ni Henry ang ginagawa niya at paano niya nagawang sirain ang mga gamit ng lieutenant. Napansin ni Henry na malamig na naman ang kanilang mga tingin at sinabing maaari itong ituring na rebellion. Hinamon niya sila, sinasabing kung gusto nila, maaari nilang habarin ang kanilang mga badges at labanan siya. Nagtanong ang kadet kung tutupad ba si Henry sa kanyang pangako, at siniguro ito ni Henry sa kanya, sinasabihan itong huwag mag-alala at lumapit lang sa kanya. Lumapit ang kadet kay Henry. Ginamit ni Henry ang magic armor sa kanyang sarili, iniwasan ang paparating na suntok, at tinamaan ang mukha ng kadet gamit ang kanyang siko. Hinawakan ng kadet ang kanyang bibig, at sinipa siya ni Henry sa tiyan at itinapon palayo. Umubo ng dugo ang kadet, at tinanong ni Henry ang pangalan nito. Nang walang sumagot, nagtanong si Henry kung hindi ba ito Sesigot. Ibinigay ng kadet ang kanyang pangalan bilang si Jibo. Humarap si Henry sa iba at sinabing lahat sila ay nawawala na sa sarili at kailangang malaman kung kailan dapat mahiya. Sinigawan niya sila, tinatanong kung sa tingin ba nila ay matutuwa ang namayapan nilang lieutenant sa ginagawa nilang ito. Inutos ng company commander sa lahat na umalis. Sa kanyang opisina, hinampas ni Solomon ang mesa at inisip na kung walang gagawin, talagang kukunin ni Henry ang kontrol. At napagtanto niya na wala siyang choice. Maya-maya, tinawag niya ang dalawang senior cadets at sinabing may sasabihin siya sa kanila. Sumama rin si Henry sa kanila at ipinakilala ang sarili bilang ang bagong lieutenant ng Special Missions Platoon. Ipinakilala ng isang cadet ang kanyang sarili bilang si Hugo, isang lieutenant na nakatalaga sa commander's personal duties. Ipinakilala naman ng isa pang cadet ang sarili bilang si Vogue, nagsasabing siya ay nasa support force at siya ang head of administration at company supply. Sinabi ni Hugo kay Henry na dahil siya ang senior, maaari siyang magsalita ng direkta at tinanong kung totoo bang hindi pa natututo si Henry ng aura. Kinumpirma ni Henry na hindi pa niya ito natututunan. Sabi ni Hugo ay natutulala siya at tinanong kung may konsensya ba si Henry at kung alam ba nito kung anong klaseng lugar ang pinasok niya bilang isang new officer. Sumagot si Henry na matututunan niya ang aura pagdating ng tamang panahon at hindi kailangang magmadali. Nina si Hugo at nag-comment sa kay-abangan ni Henry. Pagkatapos ay nagtanong si Henry tungkol sa isang test, sinasabing sa posisyon ng lieutenant ng Special Missions Platoon, ang pinaka-importanteng posisyon ay ang company, at kinwestiyon kung bakit isang new officer ang pinipili kaysa sa iba, tinatanong kung takot ba sa kanya si Hugo. Nagalit si Hugo, tumayo, at hinamon siya, sinasabing gawin na nila ito para makita kung hanggang saan ang kay-abangan ni Henry. Nakiusap siya sa company commander na payagan ito, sinasabing siya mismo ang magte-test kay Henry. Sa training ground, nagtipon ang lahat ng troops. Inisip ni Solomon na sadyang tinipon niya ang lahat ng troops doon, naniniwalang ito ang lugar kung saan makikita ng lahat kung gaano kalaking gulo ang gagawin ng mayabang na bagong officer. Inisip din niya na pagkakataon ito para bawiin ang personnel appointment kung kinakailangan. Tinanong ni Henry si Hugo kung talaga bang ayos lang na mag-test gamit ang wooden sword matapos sabihing gusto niyang gumamit ng real sword. Sa inis ni Hugo, sinabihan lang siya nitong magsalita lang ng magsalita. Nagchichismisan ang lahat sa paligid tungkol sa bagong lieutenant at iniisip na magiging masaya ito. Inisip ni Solomon na hindi niya alam kung ano ang binabalak ni Henry.
Pero si Hugo ay isang advanced expert user at hindi siya kalaban para sa isang runner class user na gaya ni Henry. Idinagdag niya na kahit hindi ito real sword, isa itong wooden sword at gusto niyang gawin ng dalawa ang kanilang makakaya. Inisip ni Henry na sa pagkakataong ito ay gagamit siya ng maximum amount of power.